Si Ruben Jr. naman, nagsilbi ring alkalde noong 1991 at kalaunan nahalal bilang kongresista. At napumanaw si Ruben Sr., pumalit si Ruben Jr. na ngayon Supreme Master naman ng religious group na sinasabi merong million followers. So kung susumahin, masasabi talagang ma-impluwensya sa larangan ng politika at maging ng reliyon si Ruben Jr. at ang kanyang pamilya. Sa Dinagat Islands nga, makikita nyo doon yung malakastilyong residence at headquarters ng PBMA na nakatayo sa tuktok ng mataas na burol. At napapaligiran sila ng mga followers na nakatira din doon sa lugar. So noong una, masaya at maayos ang samahan ni Alona at ni Ruben. Pero lilipas sa ilang taon at nalulong umano sa iligal na droga si Ruben. Ayon sa kapatid ni Alona, naging issue na lagi ng pagtatalo ng mag-asawa yung gusto ni Alona na magpalihab si Ruben, pero ayaw ni Ruben, hindi pumapayag. At noong gabi nga ng January 5, 2002, lumala ang pagtatalo. Noong time na yon, nakatira ang mag-asawa doon sa Forest Hills sa Banawa sa Cebu City. Nag-aaral kasi si Alona ng medisina sa Southwestern University sa Cebu City. At in fact, gag-graduate na si Alona dapat noong Marso noong taon na iyon. Sa bahay, kasama ni Alona ang kapatid na si Josebel. At ayon sa testimonya ni Josebel, mga 9:30 p.m., nakarinig siya ng kalabugan at sigawan mula doon sa master's bedroom. Narinig ang humingi ng tulong si Alona at napalabas siya agad sa kanyang kwarto. Doon niya nakita si Ruben sa misala na naliligo sa sariling pawis, namumula ang mga mata at nakatingin ng masama sa kanya. Natakot, natulwari si Josebel kasi wala mang natubig at bumalik siya agad sa kanyang kwarto. Siyempre, di ba, bilang kapatid, kinakabahan ka ng kanyang nangyari. Maya-maya pa, sumabas ulit si Josebel sa kanyang kwarto upang masilipin kung gusto ng mag-asawa. Doon na nakita si Ruben at ang bodyguard driver na si Julian Padero na may hinihilang black garbage bag na binalutan ng packing tape. Nakita niyang binuhat at nilagay ang black garbage bag sa baggage compartment ng isang pulang Toyota Corolla at daling-daling umalis ang dalawang sa kanyang kotse. Ayon pa nga si Bill, noong January 4, so ito yung araw bago patayin si Alona, pinapili pa raw siya ni Ruben ng Cebu. Nakita niyang gumamit pa si Ruben ng pinabiling droga. Kinabukasan, hindi na nakita muli ni Josebel ang kanyang kapatid at no-show na rin sa bahay si Ruben. January 8, 2002. Ito yung 3 araw na mula nung nakita niyang minilagay na garbage bag doon sa likod ng kotse. Isang masamsam na amoy ang tumawag ng atensyon sa mga residente sa isang barangay sa Dalaguete, Cebu. So medyo malayo ito mula din sa residence ng mag-asawa. Nakita ng mga residente ang itim na garbage bag na balot ng tape sa may pangil sa tabi ng highway. Nang buksan nila ito, nakita nila ang inaagnas ng bangkay ng isang babae. Agad tumawag ang pulis at dinala ang bangkay sa punerarya doon sa Dalaguete. Si Josebel, mula nang hindi na makita si Alona, ay tinawagan ang iba pang mga kapatid para sabihin na nawawala na nga si Alona. Nagpunta ang magkakapatid na Bacolod sa Cebu City at doon nila nalaman ang bangkay na nakita sa barangay Forum sa Dalaguete. Nagmamadaling pumunta sa punerarya ang magkakapatid. Pero dahil sa sobrang manas na ng bangkay at inaagnas na, hindi na-recognize sa lupa yung mukha ng bangkay. Pero na-identify ito ng magkakapatid bakit sa legs, mga braso. At si Josebel na nag-recognize noong necklace, earrings, bracelet, mga alahas na suot ng kanyang kapatid nung katatapos lang ng medical education. At ito nga, ang kapatid nila, si Alona Bacolod Egleo.